Good evening, everyone. Thank you for joining with me tonight. I hope na lahat po tayo nakapag-dinner na po, no? So, tonight I will be your host. I'll be sharing to you the DPPI business opportunity. And I hope na for those people who are able to join for the very first time, I hope na you will be able to find this opportunity to be an exciting opportunity. And probably ito po yung opportunity na matagal na po ninyong hinahanap. And probably, ito na rin po yung mga sagot, no, doon sa mga inaasam-asam mo na mga pagbabago sa buhay. So, let us be part of your journey towards success and allow us to partake, no, and to share whatever opportunity we have here in the PPI. So, to begin with, I would like to introduce myself formally. I am Jofrin Villasencio, and I am broadcasting live to you here in Cordova, Cebu, no, right at my residence. I've been in the business for the past 12, 13 years already. I used to be employed in a regular employment company. I used to work in Pepsi Cola. Then after which, ito na po yung nagiging full-time career ko po. So medyo matagal-tagal na po tayo sa industry. At nakita ko po yung mga changes na dumating po sa industry na to. Hindi lang po in terms of kung paano siya lumaki, nakita ko rin po yung mga success stories po ng mga kasamahan po natin dito po sa industry. At sana itong mga success story na to ay ito din po yung magiging success story po ninyo. Nagpapasalamat po ako sa time na binigay po ninyo na samahan ako tonight, no, sa presentation na to. I would like to greet a pleasant good evening to Miss Alma Pakibot, ni Ma'am Emelinda Suco, ni Glesan Lishonis from Manila, si Ayan Senior from Liluan, sina Jeffrey Saratubias, no, from Balamban, then si Jerwin Pipito, sina John Ritabay, sina Malu Unabia, at kasama din po natin tonight si Maricel Sunggahid, no, from Mandawi City, at saka si Sir Ronaldo. No, thank you very much for gracing your time with us here. So hindi ko na po kayo patatagalin, no, para makita na po natin ang opportunity na meron po tayo here. So ito po yung kabuuhan name po natin na nasa screen po ninyo. D8.18 Premier Properties Incorporated, no? That's the full name of our company. Now, we are established, bago lang po, last July 29, 2019, ito po yung taon kung bago po nag-pandemic, no? In fact, months later nagla-lockdown na po tayo. Then, because we are based here in Lapu-Lapu City, then definitely our business permit is registered here in the city of Lapu-Lapu. Now, we are also registered, no, sa DSUD, no, Department of Human Settlement and Urban Development. Yan po yung DSUD. At dahil po tayo ay isang legal po na company, nandyan po yung certificate of registration po natin mula po sa BIR. So ibig sabihin, we are legally paying, no, our taxes here in the 818. Now, let me introduce you to the management team of DPPI. It's headed by no less than our managing broker, Mr. Herminihildo B. Roylo. Si Mr. Roylo po ay hindi lang po isang real estate broker, kung hindi isa din po siyang certified public accountant. Kasama po ni Mr. Roylo sa management team is yours truly po, ako, Joffrin, sina Juliet, sina Melvin, Rowie, at saka si Sir Edwin. Ito pong lahat na to comprises the entire management team which further serves all of our members Luzon, Visayas, and Mindanao. Now, ang D818 po ay kinuha po natin ang pangalan na to mula po sa isang Bible verse dito po sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, at ito po nakasaad po dito at sabi ng Biblia, "You shall remember the Lord your God, for it is God who gives you the ability to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers as it is this day." More than the verse itself, ito pong verse na to ay nagiging guiding principles na po natin dito sa negosyo natin. Because naniniwala po tayo dito sa DPPI na every person na pumasok po dito sa kumpanya po natin, regardless of experiences, naniniwala po tayo na may gift po ang bawat isa po sa atin na
pwedeng kumita. No? And because we have our trainings, we have our seminars, yung gift na yan ay kusang lalabas po yan. Bakit natin pinanghahawakan yan? Because we believe that yung gift na yan ay binigay po sa atin ni Lord right from the very beginning. So, dyan po natin kinuha yung pangalan po natin na D818. Medyo mahaba-haba ho, kaya DPPI po. D stands for D818, P stands for Premier, another P for Properties, and I, which is for Incorporated. Now, our vision, the vision of this company is to be recognized. Gusto po nating makilala po tayo bilang isang premiado, no? Premier na realty firm na nagbibigay ng innovative solution, magandang serbisyo sa mga kliyente. At the same time, ini-empower po natin ang mga members natin para ma-harness po nila yung full potential nila dito sa negosyo. And in the process, we are able to honor God as well. Our mission is of course to honor God sa lahat po ng aspeto po ng negosyo natin. Sa pamamagitan po ng pagbigay ng exceptional na serbisyo sa mga kliyente natin. I-maintain natin ang level na professionalismo, tapos makipag-build ng long-term relationship at of course, may trust at saka transparency sa bawat isa. At nagle-leverage, no? Nagle-leverage po tayo sa pamamagitan po ng technology. Kaya dito po sa DPPI, we are embracing the trend of the future, which is the internet, which is the online. And at the same time, we empower every team members para po mag-succeed sila dito at mag-grow in a culture of collaboration and diversity. Naniniwala po tayo na in spite of our differences po dito sa negosyo natin, naniniwala po tayo na pwede po tayong mag-collaborate. No? Pwede po tayong mag-coexist. Okay? Now, ang values po natin dito, because itong values po natin, ito po yung nagiging kultura na rin po natin. DPPI stands for discipline, passion, perseverance, and integrity. Una sa lahat, dahil wala po tayong employee-employee relationship dito, wala po kayong boss, wala po kayong time in at saka time out. Importante po dito na ma-develop po natin ang disiplina bawat isa po sa atin dito. Kasi unang-una, wala pong magdidikta sa atin dito. Passion. We need to encourage everyone and hopefully ma-develop nyo po yung love for the business. Kasi pag love na po ninyo ang negosyo na to, it will no longer be work for you. And of course, bawat DPPI member ay dapat makita po natin ang pagkapursigido. No? Nagpupursige talaga in spite of the many challenges and trials, go lang ng go tayo dito. Tapos, above all, may integridad. May integridad kasi we claim to be a trustworthy real estate agent. So may integridad talaga. Ibig sabihin, hindi po question kung tayo po ba ay pwedeng pagkakatiwalaan. Okay? Kasi may integridad. Now, we are actually in the real estate industry. Siguro naman nakikita nyo po, wherever you are, na-observe nyo po kung ano po yung nagiging situation sa industry na to. Dati ho, dito lang po tayo sa Cebu. Dito lang po natin nakikita yung mga nagsusulputan na mga building. Pero ngayon po, nasa mga probinsya na rin. At mind you, these things actually exist Luzon, Visayas, and Mindanao. Ganon po katindi ang industry na to. Okay? So, what is real estate? In simple definition po, lahat ng bagay na nakadikit po sa lupa o naka-attach sa lupa, part po yan ng real estate. Ganon kasimple po, pati po yung sementeryo ha, kasi may lupa eh. Okay? Now, last June 29, 2009, yung gobyerno po natin ay nag-enact ng isang batas para mabigyan po ng protection una ang mga kliyente na bumibili po ng mga property na kahit paano po may mga pagkakataon na ito po sila ay naloko din. At the same time, ito po ay magbibigay ng mga protection sa mga sellers din. Kasi on the other hand, may mga pagkakataon din po na ang mga ahente po ay hindi rin po sila nabigyan ng mga kaukulan na mga komisyon. And somehow it's very painful kasi ang iba po sa atin, ito na talaga yung hanap buhay. So because of this batas, ay nabibigyan pong protection ng industry at sabi ng batas po na this time ang negotiation at ang transaction ng isang property ay dapat pangangasiwaan ng isang real estate broker. Kaya siguro ngayon habang nakikinig po kayo sa akin,
siguro tinatanong mo yun sa sarili mo or probably nag-iisip ka, paano po ba yan na hindi naman tayo or hindi ka naman isang real estate broker? So to answer that question, may provision po sa batas na to at ito po yung Section 32 ng 9646. At ang sabi po dito, ito po yung corporate practice of the real estate service. Ang regulation lang po dito, una, dapat mayroong isang kumpanya na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Again ha, ang governing body is SEC, hindi po DTI, SEC. At sa loob ng corporation na yan ay meron silang duly registered and licensed real estate broker. Pag yang kumpanya na yan ay na-comply niya ang provision sa batas na to, yung kumpanya na yan ay pwede silang mag-execute ng real estate services. Ito po yung nagbigay daan sa napakarami pong realty firm sa buong Pilipinas. Realty firm po ang tawag po dyan. So lahat po tayo will be under a realty firm, parang agency. Now, we're in, makipag-transact po tayo sa mga developer under the name, under the banner, under the licenses of the of the realty firm na naka-accredit sa isang developer. Okay? So lahat po tayo makapag-practice po tayo under the banner of D818 Premier Properties Incorporated or DPPI. Okay? Now, gaano po ba kalaki ang real estate industry sa buong Pilipinas? Alam niyo po, as of the year 2022, kasi hindi pa po tapos yung 2023, alam niyo po gaano kalaki ang industry ng real estate? It is a 536 billion peso industry across the nation. Luzon, Visayas, and Mindanao. Ganun po kalaki yung ano po natin, yung industry na to. At you know what? Ang industry na to ay hindi po siya paliit ng paliit, kundi itong industry na to ay palaki ng palaki. Now, on the other hand, itong industry na to, as much as the industry is growing, yung kumpanya din po natin ay nag-grow din po. For the 4 years we are existing as a realty firm, marami na rin po tayong milestone. In fact, within 4 years na tinayo natin ang kumpanya na to, ay nagkaroon po tayo ng sarili po nating building. No? Meron po tayong sariling building po natin, hindi po tayo nangungupahan. Pangalawa, yung increase in the volume of sales na meron po tayo. Last year, we only made around 1 billion and this year, we made around 1.6 billion. So, ibig sabihin, lumaki ang kumpanya po natin. Dati po, sa Cebu lang po tayo nag-i-exist. Ngayon, we have Glesan from the Luzon area. We have offices in various places. We have Bacolod, Dumaguete, Cagayan de Oro, Butuan, Bohol, where else? Ormoc, and many more places coming. So, itong industry na to, palaki ng palaki po ito. No? From a member of around 10 to 12 people when we started, today the PPI has a strength of around 3,000 real estate agent all over the Philippines. So ganun po kalaki ang industry na to, ganun na rin po kalaki ang negosyo na meron po tayo, na in which ito po yung negosyo na sasalihan po natin. Okay? Now, ito na. Dive na natin po yung negosyo. Now, marami po sa atin ay nag-desire na magnegosyo. Pero hindi po lahat ay nakapag-umpisa po ng negosyo. Alam niyo po bakit? Because hindi po lahat ng tao ay ready emotionally. Kasi ang negosyo nakakatakot eh. Bakit ba matatakot ang tao pumasok sa negosyo? Una, natakot siya na baka hindi niya kakayanin. Natatakot siya baka malugi siya. Natatakot siya baka hindi niya alam kung ano yung gagawin. At pang-apat, which is the last of all, natatakot siyang mag-umpisa kasi una, wala siyang pera. With real estate, sinasagot lahat yan. Una, pwede mong gawin ang negosyo na to kahit wala kang pera sa umpisa. Pangalawa, kung pertaining to the kaalaman lang kung paano mo gawin ang negosyo na to, dito po sa kumpanya natin, napakarami po nating training. Ito po available online at saka offline. At hindi lang po dito sa kumpanya natin ang meron na mga trainings, pati na rin po sa mga developers, nagkakandak na rin po sila ng mga trainings. Okay? So, ibig sabihin,
Hindi na po ganun talaga kahirap. Pangatlo, ang takot na baka hindi mo kakayanin at baka malugi ka, dito po sa real estate business po natin ay wala po. Unang-una, hindi ka malulugi dito kasi wala ka namang ipapalabas na pera. Tama? Dahil wala kang pinapalabas na pera, hindi ka malulugi. So kailan ka lang ba magiging talo dito sa negosyo na to? Kung ikaw ay hihinto, kung hindi mo i-embrace ang meron sa negosyo natin. Yun lang. Pero kung aralin mo at ito ay matutunan mo, ako po 101% gagarantiyahan ko po kayo, magsasucceed po kayo dito. Okay? So let's dive. Ano po ba yung gagawin natin dito sa negosyo natin? Now, maraming mga takot sa negosyo ng real estate because ang nasa isip nila na the only way for me para mag-succeed ako dito ay dapat magaling akong magbenta. Yun ang nasa isip nila eh. Maraming mga tao na medyo hirap makapag-start, medyo hindi nakapag-umpisa kasi ang nasa mindset nila, hindi ko kakayanin ito kasi milyon-milyon ang ibebenta ko. So ngayon, ito po, para maliwanag lang, para alam niyo po kung ano yung gagawin ninyo dito. Tatlong bagay lang po ang paulit-ulit po nating ginagawa dito. Una, sikapin at pilitin niyo po na makapag-attend po kayo ng mga training at saka mga workshop. Yan po ay libre. Available po yan, may mga offline at saka may mga online session po yan via Zoom. So, meaning the only way for you to be able na hindi po kayo makapag-attend kung hindi po ninyo gugustuhin. Yun lang po. Kasi available naman po siya online at available din naman po siya offline. Pangalawa po ay mag-attend po kayo ng Project Knowledge Seminar. Walang katapusang mga Project Knowledge Seminar o mga PKS ang mga developer na kinakandak po nila yung mga seminar patungkol sa mga project na meron po sila. Kaya the only thing lang ang kailangan nating gawin dito ay mag-attend ka lang, no? Pero ang challenge po diyan available ka ba? Or you make yourself available kasi ito naman available online at saka offline eh. Oh. The last one is project site tour. Ito po wala pong online po diyan. Kailangan mo po talagang bigyan ng pagkakataon, bigyan mo ng panahon na ang mga project po ay makita po ninyo. 'Di ba? Kasi kailangan nyo pong makita po yan. Yan, na tatlo na yan lang po ang paulit-ulit, pabalik-balik po ng mga ginagawa po natin every single day na meron po tayo dito sa negosyo na to. Para hindi po kayo mawala sa sirkulasyon sa negosyo, isa lang po yung ma-advise ko po sa inyo. Keep doing the business. Ulit-ulitin nyo pong gawin ang negosyo na to. Kasi lahat po, nasa mindset lang po yan. Okay? Now, let's continue. Number one, ito po yung pinakauna nating gagawin dito. Ang una nating gagawin dito is selling. Magbenta, of course. Lahat ng negosyo ay meron pong bintahan. Wag po kayong maniniwala sa mga taong sinasabi nila na ang negosyo na meron sila ay walang bentahan. Hindi po totoo yan. Iniba lang po nila ang pangalan. Iniba na lang po nila ang terminology at tinawag nila na sharing. Sharing is loving. Sharing is caring. No. Whether it's sharing or whatever you name it, it is still selling. When there is an exchange of product or services in exchange of money, that is selling. Now, by all its definition. So ano po ba yung mga ibibenta natin dito? Una, mga lote po na sa loob ng subdivision. Now, of course, meron pong developers. No? So hindi po tayo dun sa mga private na mga properties. So may developers. Memorial Garden, mga sementeryo ho. House and lots. Condominiums and condotels. No? So ito po yung mga kategorya. Pero dyan sa mga kategorya na yan, ako, napakarami pong mga inventory na meron po tayo. Okay? Now, how are we going to do that? Hindi na po tayo doon sa old style of selling na kapalan ng mukha. Nasa online selling na po tayo. Gagamitin na po natin ang power ng technology. Gagamitin na po natin ang power ng internet. Nandyan po ang power ng social media. Na wherein lahat na po ng tao ay nagko-converge na po dyan sa social media. May Instagram, may Facebook,
Ngayon may bago na rin TikTok. No? At hindi lang po yan. May mga website pa po na mga paid website na pwede mong isubscribe. Gaya ng mga Lamudi, Carousel, ano pa ba? Uh, One Property or Profit.com at marami pa pong iba. Ito po ay mga online selling website para po siyang Lazada or Shopee ng real estate industry. So ibig sabihin, online na po tayo. Huwag po kayong mamumblema because along the way, may magtuturo po sa inyo dito ng idea, techniques, and skills kung paano po gawin ang online. Marami po sa atin ay medyo kapisado na rin po at alam na rin po kung ano ang gagawin kasi matagal-tagal na rin po ang iba sa atin ay nakapag-try na rin ng online selling. Okay? Now, pangalawa po which is very important is ang pag-build po ng team. Ang team nyo po ay yun ang negosyo mo. Kung may magtatanong sa iyo kung ano po yung negosyo mo ay yung team mo. Bawat isa po sa atin dito, right from the very beginning, by the time na mag-start siya, by the time na mag-umpisa siya dito sa negosyo na to, dalawang bagay ang gagawin po niya. Aralin niya paano magbenta, but at the same time, maumpisahan din po niya na mag-build ng negosyo niya dito. Paano po niya i-build ang negosyo? I-build niya by recruiting people into the business. That is exactly the reason why we have seminars here online and at the same time we have seminars also face-to-face. Ngayon po, marami po tayong mga kababayan na OFW na nakapag-build na. In fact, may mga supervisors na po tayo sa iba't ibang lugar. May supervisor po tayo sa Vietnam, sina Marlon Morales. May supervisor po tayo sa Canada, sina mag-asawa po ng mga Tukmoy. At meron din po tayo sa may mga Middle East. So parami na po ang mga overseas po natin na mga leaders. In fact, baka sa darating na panahon baka si Mr. Ricky Tanya, no, magiging isang leader natin diyan sa South Korea. Makapag-build siya ng team. So saan-saan po ba tayo magre-recruit? Ay marami po. Maliban po dun sa mga kakilala po natin na pwede po nating rekrutin, ang isa na lang po na ma-advise ko po, bumalik po tayo doon sa social media. Kung paano po kayo naimbita dito sa negosyo na to, ganun din po kayo mag-iimbita sa negosyo na to. So balik-balikan lang po talaga natin yung social media or yung online. That's the best way to do it. Okay? So, ngayon po, excited ako na mag-share sa inyo. Right now, we have around 13 consultants, we have around 30 plus managers, and we have 91 supervisors already all over the network, no, all over the organization. And these are people actually building the organization. Sabi ko pa nga kanina, from the time we started with 12 members, right now we already have around 3,000 all over the Philippines, pati na rin po overseas. Kasi may mga overseas tayo. In fact, by next year, January, ay bibisitahin natin ang network natin sa Vietnam, sa Hanoi, no? Kasi may mga members na rin tayo doon at imi-meet ko po sila doon by next year, January. At hopefully by next year makapagbuo na po tayo sa South Korea at saka sa Singapore, no? Kasi ito po yung mga productive places po na marami-rami po ang mga Filipinos po natin diyan. Okay? So, recruitment. So, dalawang bagay po yung gagawin po natin. Selling and recruitment. Okay? So, tuloy-tuloy po tayo. Now, pag-usapan po natin yung marketing plan. By the way, guys, we are also live in Facebook. So, na-view po tayo sa Facebook at the same time, ang mga kasama po natin dito sa Zoom. Okay? Now, lahat po tayo, we are actually labeled as property liaison specialist. By definition itself, ang isang liaison po, ito po ay parang middle person na nagtatransact po sa dalawang partido. Okay? So either ito po ay negosyo or ito po ba ay mga gawain or probably mga services na ginagawa. In short, ikaw yung middle person. That's how liaison is. Okay? So tayo po lahat ay isang property liaison. Now, liaison of what? Okay. Now, ang isang developer kasi, bago ho po yan mag-public
marketing sa mga project po nila, mag-iimbita po yan ng mga realty firm para magpa-accredit po sa kanila. Hindi po lahat ay basta-basta po na pwedeng magbenta ng real property. Una, kailangan po talaga accredited ang isang tao sa isang developer, meaning authorized siya. Now, pag accredited ang isang realty firm, in our case, no, the 818, ayan, corporate broker, 818, at 818. Pag accredited ang isang realty firm sa isang developer, for example, Primary Homes, ibig sabihin, meron silang agreement, meron silang memorandum of agreement na lahat ng membro ng D818 ay pwedeng magbenta ng primary homes. Yun po yun. So lahat ng member ay pwede pong magbenta. Na ngayon may mga kliyente doon sa labas. Yung mga kliyente na yun, yun po yung ima-market natin, imi-meet up po natin, isa-site natin, and of course, i-close natin as sale. By the time na yan ay kukuha ng property, of course, ang transaksyon mo papunta sa developer ay under the licenses of D818 Premier Properties Incorporated because ang lisensya po natin ay nasa agency po natin. No, kaya yan po yun, may license number natin at saka yung DSHOD number natin. Dahil we are part of one big transaction, nagkakaroon po tayo ng shares of commissions. At dahil marami pong mga tao na involved, gumawa po tayo ng marketing plan. Okay, para maayos po yung distribution. Now, to begin with, everybody begin as a property liaison specialist with a rate of 2.5%. Ibig sabihin, for the purpose of computation, ay assume na lang po natin na ang property na binibenta po natin ay nagkakahalaga po ng 1 million pesos. Where in fact, in reality, it's more than 1 million pesos na po ang worth ng mga bahay at saka condominium kahit saan man sa Pilipinas. So pag nakabenta po kayo ng 1 million, may gross commission po kayo na 25,000. Gross ang pinag-usapan muna natin kasi may mga taxes involved yan. Kung masipag ka sa bentahan, kung ginagamit mo ang power ng internet, pwede kang makapagbenta ng 2 milyon, so ibig sabihin may 50,000 ka. Pwede kang magbenta ng 3 milyon, ibig sabihin may 75,000 ka. Pwede kang magbenta ng 4 na milyon, ibig sabihin may 100,000 ka. So on and so forth. Wala hong limit po yan. Ang limit lang po dito kung ano po yung kaya mo pong gawin. Pero sinasabi po natin dito sa DPPI na, hey, wait! Hindi ka lang isang real estate agent dito, but ikaw ay isang entrepreneur. Ikaw ay isang negosyante. Kaya ini-encourage ka namin na magnegosyo. And the way to do that na magnegosyo po kayo dito ay mag-build po kayo ng team po ninyo. Paano po kayo mag-build ng team? And that is by recruiting people into the business. And when you build your team, and when you are able to create your own group, there is a possibility that you will be promoted to a level of supervisor. At kung mangyari po yan, ang rate po ninyo ay magiging 3% na po. At yung potential na pwede mong kitain dito ay hanggang 75,000 pesos per month po yan. For every 1 million sale. Eh, John, bakit ganun kalaki? Bakit ganun kalaki yung agwat agad? Paano ba maging isang supervisor? Yun po yung mga question eh. Now, there is no other way except by building your team. And you are going to do that by recruiting people into the business. You recruit as many people as you can. Anybody that responds to your ads in social media, they are your prospect recruit. Wala hong mawawala ho sa inyo. The next goal is for your team to be able to hit a group transaction of 10 million pesos. Alam niyo po yung 10 million, kung ikaw lang mag-isa, hindi po ganun kadali yan. To be honest, ha? Pero, pag marami po kayo, posible na maging madali po yan. Kasi kung i-analyze po natin, ang 10 million ay pwede namang i-produce sa 10 tao na nakapagbenta ng tig-1 milyon ang bawat isa.
So if you have 10 people selling 1 million each, so ano po yung resulta? Oh, di ba pareho lang? 10 million pesos pa rin. So promoted ka. So what will happen if you are able to comply? After the compliance of 10 million sale, group sale, you are now entitled to a leverage income of 0.5%. Kung titingnan po natin yung 0.5% ay parang napakaliit ho. Pero kung ibigyan po natin yan ng value, yung 0.5% na yan ay equivalent po yan sa 5,000 pesos bawat 1,000,000. Saan po nanggaling yan? Siyempre, yung rate mo, supervisor ka na 3%. Yung downline mo, 2.5% pa lang. So may diferensya. Now, 3 minus 2.5, you have a difference of 0.5. Yan ang tinatawag natin na leverage income mo. So, ibig sabihin, pag ikaw ay isang supervisor na, bawat isang tao na ma-recruit mo, may potential siyang magbigay sa iyo ng 5,000 pesos kung makakabenta siya ng 1,000,000. Kung 2,000,000 ang mabenta, 10,000 ang mapapasayo. Kung 3,000,000 ang mabenta, 15,000 ang mapapasayo. What if you have 10 people selling 1 million each? Di ba? So 5,000 times 10 people equals to 50,000. Leverage income. Question, may pinalabas ka ba na pera? Wala. Nung nag-recruit ka ng tao, may pinalabas ka ba na pera? Wala. Posible bang mag-join? Yes. Kasi the moment mag-join sila dito, hindi mo naman sila hihingan ng pera. Kung nag-join sila sa isang mga network marketing company na libo-libo ang pinapalabas nila na pera, I don't think na hindi sila mag-join dito na wala naman silang pinapalabas na pera. Di ba? Gets nyo? Kaya every time na nagkakaroon po ng business seminar, alam nyo po, to be honest, ako po yung una-unang excited. Totoo lang. Alam mo bakit ako excited? Because every time na may bagong magjo-join at bagong mag-a-attend dito sa negosyo na to, excited ako na yung tao na yan ay magiging supervisor at mag-enjoy ng leverage income na 5,000 pesos kada tao na nasa baba. Guess what? There's more. The next level is becoming a manager. Para po magiging isang manager o kung kayo po ay isang manager na, yung magiging rate po natin ay 3.5%. At guess what? Ang potential na income na meron ka, 235,000 pesos. Per month ha. Bakit per month, Joe? Kasi per month naman ang magpuproduce ang mga tao kung marami ka ng downline. Di ba? So ano yung gagawin mo dito? Wala pong focus dito. You just have to recruit as many agents as you can. There's no other way po. Kaya kayo po na nakikinig po ngayon dyan, ang pinakasikreto po dito sa negosyo na meron tayo dito sa DPPI ay kung ikaw ay isang builder. Builder, pag sinabi po nating builder, ikaw po yung tao na nagbi-build ng grupo mo. The next qualification is mag-develop ka ng isang supervisor sa mga downline mo. Madali lang po ma-identify yung supervisor kasi yung supervisor ay usually active people po yan. So hayaan mo lang, develop mo lang sila. One day they will become supervisors. And the last one is you hit a group sale of 15 million pesos. To better understand, let me show you the diagram, no? So, let me point your eyes to the screen, please, no? Now, nakikita nyo po dyan on the left side yung may letrang SS. Ibig sabihin po yan, isang downline po yan na one day na-promote po bilang isang sales supervisor. Okay? Now, of course, nag-comply po siya, nakamit po siya ng 10 million group sale at saka may mga downline din po siya. Supervisor siya. Now, if you wanna be promoted to the manager, you keep on working on your other side. Ito po yung other side nyo. Ito po yung mga bilog-bilog na iba't ibang kulay.
Ito po yung nagre-represent sa tinatawag natin na Property Liaison Specialist, yung PLS, hindi pa po promoted. Ang kailangan mong i-produce on the other side ay 15 million group sales. Na huwag po kayong mamumblema sa 15 million. Kung kayo po ay tuloy-tuloy po ang recruitment po ninyo, kung kayo po ay hindi po, kumbaga hindi po humihinto sa pagre-recruit, yung 15 million na yan, madali pong i-achieve po yan. Alam mo bakit? Kasi yung 15 million sale na yan, ang kailangan mo lang talaga ay 15 people na magbenta ng tigwa 1 million each. May mga trainings tayo, may mga seminars tayo, may mga PKS tayo, may mga site tour tayo. Ano pa bang kailangan para sila ay matuto sa negosyo na to? We have it all, parang SM. So ano po yung mangyayari pag ito po ay na-comply? Magkakaroon na po kayo ng leverage income na 1%. Dati ho, 5,000 lang po yung kikitain nyo sa mga bagong recruit. Ngayon ho, 10,000 pesos na. Nakita nyo po yung kulay violet. Ayan, 10,000 pesos. Pag ikaw manager, tapos may bagong recruit ka, 10,000 pesos po yan every 1 million. So kung meron kang downline na nakabenta ng 2 million to 20,000 po yung sayo, yung override. Doon naman sa supervisor na grupo mo, yung kulay green na yan, lahat ng volume nila meron kang 0.5% or 5,000 for every 1 million. So sabihin na lang natin yung supervisor group mo ay nag-produce ng 10 million. O, edi meron kang 50,000 mula dyan. Leverage na leverage yan. Okay? So, ano yung sikreto? Sipagan mo lang mag-recruit. Itodo mo na. Ibuelo mo na. Kasi ito po yung pinaka-stable income. Ito po yung sabi ko sa mga OFW. Pag ito'y tinatrabaho ng mga OFW, nako, limpak na salapi ang pwede nilang kitain. Alam mo bakit? Maliban na mas madali sila makapag-build kasi kilala nila ang bawat isa nila doon sa negosyo, maganda ang opportunity na mag-invest sila sa real property habang nasa ibang bansa. Investment po yun. Okay? Now, the next one is becoming a sales consultant and your rate will now be at 4% and your potential income will now be around 500,000 pesos every month for every 1 million sale. So, ganun pa rin po yung requirement na kailangan po nating i-achieve po dito. Una, recruit lang po kayo talaga. Recruit, recruit, recruit. Wala po tayong ibang gagawin po dito. Hanggang may ma-develop na isang supervisor, isang manager po sa baba po natin. And of course, ma-meet po natin ang requirement na 20 million na group sale. So, in short, wala naman pong shortcut po dito lahat eh. Everything is always a process. So, paano ko ba gagawin yan? Recruit ka lang. Isalang mo sa mga trainings ang mga tao mo, mga downline mo. Meron naman tayo dito mga trainings at mga seminars na available. So kung iyan ay isasalang mo sila lahat yan, eventually matututo sila sa negosyo na meron po tayo. Okay? So ano po yung mangyayari? Ito po yung magiging situation, ito po yung diagram. Para po maging isang consultant, on the left side po dapat meron po kayong supervisor and manager. Dalawa ho, isang supervisor at saka isang manager. Yung dalawa na yan, yan po yung magbibigay sa iyo ng stable income. On the right side, dito po kayo mag-produce ng 20 million group sales mula po sa mga PLS or Property Liaison Specialist. Again, sabi ko pa nga, huwag niyo pong problemahin ang numero. Kasi ang katapat po ng numero ay tao. So kung meron kang 20 people, kailangan mo lang magbenta ng tagwa 1 million each. Dahil hindi naman sabay-sabay makakabenta lahat yan, ang pinakamagandang technique talaga ay damihan mo po yung recruit mo kasi para just in case, hindi sila sabay-sabay, makukuha mo pa rin yung 20 million group sale. Di ba? So, katapat dito tao lang talaga. At once mangyari po yan, pag ikaw ay isang consultant, can you imagine every time na meron kang downline at yung downline na yan, PLS, bago, nakabenta ng 1 million worth of properties. Alam mo magkano yung mapupunta sa'yo? 15,000. What if ang nabenta niya 2 milyon? 30,000 ang mapapasayo.
May pinalabas ka ba na puhunan? May pinalabas ka ba na pera? Wala eh. Di ba? Doon sa mga manager group po natin, meron kang 0.5 po dyan or 5,000 for every million. At doon naman sa supervisor group mo, meron kang 10,000 for every 1 million. Kaya dito po, madali pong i-achieve. In fact, this year, our top consultant is Miss Novelin Alcober with a group sale of 405 million. Imagine, kayo na lang po mag-compute kung magkano yung mga receivable commissions niya. Diba? So, I'm done with the business presentation. I'm done with the marketing plan. If ever you're gonna be decided to join with us here in the business, ang kailangan po lang natin dito, ito lang po yung requirements po natin. Mag-send po kayo ng valid ID doon po sa person na nag-invite po sa inyo at saka mag-prepare po kayo ng resume or biodata. Pag ito po ay na-comply na po ninyo, you can now ask the referral link from the person who invited you. Okay? Now, meron po tayong dashboard po dito. Ulitin ko ha, meron po tayong dashboard dito. Everyone has its own dashboard. Okay. Now, pag nakapag-decide po kayo na mag-join sa negosyo natin, you ask for the referral link para makapag-register po kayo online. So ano po ba yung mangyayari? Ito po yung dashboard. So pagbigay sa iyo ng link, punta ka sa agent registration. Tingnan mo po on the left side. No? Ayan, may nakalagay po na star, tapos new agent. Click nyo po dyan, agent registration. Register po kayo. Mag-ready lang po kayo ng, of course, yung active email nyo at saka yung active mobile number. Pag nag-register po kayo, meron na po kayong dashboard. Okay? Pwede na po kayong mag-login. Sa pag-login po ninyo, makikita nyo po itong nasa gitna po. Makikita nyo po yung pangalan nyo at sa baba ng pangalan po ninyo ay nandun po yung sarili mong referral link. Okay? So, hindi po sa upline na referral link kung hindi ikaw na bagong register ay meron po kayong sariling referral link. So, para saan po ba gagamitin yung referral link mo? Gagamitin nyo po yung referral link po ninyo by the time na meron po kayong bagong recruit sa negosyo na to. Okay? Kung meron po kayong bagong recruit at yung bagong recruit nyo po ay magjo-join po siya, ang ibigay mo na referral link mo ay yung sayo. Hindi po yung referral link ng upline mo. Bawat isa po sa atin ay meron pong kanya-kanyang referral link. So, dyan po sa loob ng dashboard na yan, dyan po yung makikita yung mga downlines mo at dyan din makikita yung benta mo, yung sales mo. Okay? So, ito lang ha, ingatan lang ang mga username at saka password natin. Napaka-importante po yan. Kasi for every time na magkakaroon po kayo ng mga correction, may corresponding fees po ang mga services na yan sa IT po natin. So, remember your username and password, write it down. Okay? So, that explains all for our business today, for our opportunity. So, I still have around 15 minutes and I will be opening the floor for possible questions if ever meron. No? So, ibaba ko lang tong screen para at least makita nyo po ako personally. Oh, not personally, online. Okay? So, sige ho, open po tayo sa questioning. Baka meron po kayong mga katanungan po dyan na gusto nyo pong masagot po natin. If ever meron. Okay? By the way, magpa-plug lang po ako ha. Siguro lahat naman tayo was able to hear the news of what happened in Pusok, Lapu-Lapu City, the fire that really wiped all around 2,000 houses there is. And we're running po a donation campaign entitled Starbucks. Ang isang box po ay ano po yun?
lalagyan po natin ng mga pagkain, goods, food. Isang food pack po siya na ibibigay po natin sa mga fire victim na worth 200 pesos po. Kung gusto po ninyong tumulong, bumili lang po kayo ng Starbucks po sa atin. Box po ha. Star tapos box. At padala nyo po kay Miss Noveline Alcober. At yun po ay ibibili po natin ng 200 pesos worth of goods. At yun po ay ipamimigay po natin on December 25. Ilalagay po natin sa isang box para pong isang Christmas present po sa kanila. Hindi po ganun kadali ang naranasan po nila ngayon. Magpapasko, tapos everything they have is lost. And I believe you know exactly how they have felt it. And somehow, we feel the pain. And I also share this to you, baka gusto nyong tumulong, baka may kakilala po kayo na willing pong mag-donate ng isang Starbucks worth 200 pesos at ito po ay makakatulong po sa mga nasunugan po sa dito po sa Lapu-Lapu. It's a very tragic event. The day na nasunog po yon, I fell into tears. No? Si Ricky, sabi niya, wala po akong dashboard, sir. Paano magawa? At maka-withdraw ba kami if ever may income kami kahit dito sa Korea? Ano po, sir? To have a dashboard is you get a referral link from your upline consultant siguro. I'll tell Noveline for you. Okay? Para makapag-proceed po kayo sa dashboard, para magkaroon po kayo ng dashboard. I'll inform Noveline for you, Sir Ricky. Okay? So, yun guys, no? Very tragic, no? And we feel the pain, no? In DPPI, we always get ourselves involved to whatever is happening to the community. We're not a huge company. We're not a multi-million peso company. But one thing I am proud of is that we are a company that has a heart. So, meron po tayong puso. Okay, meron po tayong puso. So, kung meron po kayong kakilala na gusto pong mag-donate worth 200 pesos, sa mga Facebook po natin or sa Facebook ko po, Joffrin, tingnan nyo lang po doon, ay meron pong GCash number doon ni Miss Noveline. Doon nyo lang po ipapadala yung 200 pesos para po sa Starbucks. Bibili po tayo ng mga canned goods para po ipamigay po natin doon sa Pusok, Lapu-Lapu City. At if may ever may mga friends po kayo, kailangan po natin kasi mga 100 boxes ang kailangan nating i-produce. So that is worth around 20,000 pesos. Hindi natin kakayanin lahat kasi worth mga 2,000 houses ang nasunog eh. Pero at least we could help at least 100 houses. Malaking tulong na rin po yun. 200 pesos po bawat isang box. Lalagyan po natin ng bigas, canned goods, mga toiletries nila na kakailanganin po nila. At of course, meron na rin po tayong mga nag-gather na mga clothing na ipapadala natin and put it in a box. Isang box po siya na para pang regalo talaga, pang Christmas present. At gagawin po natin ang distribution on December 25. Paskong Pasko po yun, no? At sana makapagbigay po tayo ng konting smile sa mga experience ng ganon. Hopefully. No? So if you wanted to help, bukas po ang mga pintuan po natin or just inform the person who invited you if you wanted to help. At ito naman ay voluntary naman. Okay? So any more questions? Okay. So kung wala na po, magpapasalamat po ako sa oras po na binigay po ninyo sa akin. As promised po, one hour or less lang po talaga tayo because I don't want to take much of your time. So ito lang po yung masasabi ko. Merry Christmas po bawat isa po sa atin. Stay safe lang po tayo. Kung kailangan pong iwasan ang mga paputok, please, iwasan na lang po natin para iwas disgrasya na rin po. So maraming salamat. Ito po si Joffrin at nagsasabi po sa inyong magandang gabi. Bye!